balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez at 58 days na lang, Pasko na! Ako po si Alvin Chico, Fanny Sharon. Yes! Dito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo. Ngayong araw ng mga patay, iba't ibang misteryo, hiwaga at kababalaghan ang ihahatid na naman namin sa inyo. Mga tunay na kwento at karanasan ng mga kababayan natin na nagpasalin-salin na sa maraming bibig at henerasyon. Sa kabila ng modernong panahon ngayon, patuloy pa rin ang paghahasik ng takot at hilakbot ng kampon, ng kadiliman at mga bagay na hindi maipaliwanag. Nanggagambala sila sa tuwing kumakagat ang dilim. Marami ang nakakaramdam ng ninig, takot, kaba, dahil tila ba may nakatingin, nagmamasid at kung minsan ay gusto pang makipag-usap. Sila ang mga kaluluwang ligaw, mga elemento at mga nilalang na hindi natin maipaliwanag. Ang iba, dulot pa'y panganib dahil hindi matahimik o makatawid sa kabilang buhay. Samahan ninyo kami ngayong weekend para sa makapanindig balahibong mga kwento ng kaba, kutok, kilabot. Ako si Corina at ito ang espesyal na handog pangpundas ng Rated Corina. Handa na ba kayong matakot? At tawag sa patient niya. At pagkalag ang pigyan ng patient at pagkakapal din. Pagkakapal ng kapin mo kapin. Bigyan. Apa dua Bibi ko niya sa pagkakas Babala po sa mga nagbabalak bumili ng matitirhan. Dapat pa rin kayong mag-ingat sa pagpili ng bahay na inyong napupusuan at lilipatan. Baka matulad kayo sa pamilya Tulyao ng Las Piñas. Ang dream house na kanilang nabili, okupado na pala ng mga ligaw na kaluluwa. Pugad pa ng kamalasan daw at kababalaghan. Ano ba ang lihim na bumabalot sa isinumpang bahay daw na ito? Tuloy po kayo at samahan nyo kaming pasukin ng kaba sa Haunted Tahanan. Welcome, ma'am, sir, sa inyong bagong tahanan. Sa wakas, home sweet home. Ito ang mga katagang nasambit ng mag-asawang Gemma at James nang mabili ang house for sale na ito noong 2020 sa Las Piñas, Cavite. Maaliwalas ang itsura ng bahay. 3 taon na po ako nakatira dito sa bahay. Nag-start kami nagtubiran dito. Maraming mga kababalagan na nangyari na hindi maganda sa amin. Sa mga unang araw sa bago nilang biling bahay, ramdam ang saya at pananabik ng pamilya ni Gemma. Dito kasi nila sisimula ng bagong buhay na pupunuin ng masasayang alaala.
kagat ng dilim, umaalingaw-ngaw ang nakakubling kwento pala ng kababalaghan na namahay na dito. Ilang dekada na ang nakakaraan. Dahil ang kanilang bahay, pinamamahayan daw ng mga maligno at alagad ng kadiliman. Una, yung nakakitang black lady, tapos binato ako ng kutsilyo. Pero di naman ako tinamaan, sa gilid lang. Sa bahay ni Gemma, may kakaibang pakiramdam. Nung pagpasok ko po, ma'am, meron na po akong naramdaman na kakaiba, ma'am. Animoy may sumpa raw ang bahay na nabenta kay Gemma. Mula raw nang tumira sila dito, hindi na siya tinantanan ng kamalasan. Kahit ang kanilang mga negosyo nalugi. Pakiwari ng ginang, sinasadyang harangin ng bahay na ito ang kung anumang swerteng dapat nilang nakukuha. May something dito na hindi namin maintindihan kasi nung nag-stay kami dito, 2021, parang doon na nag-start na parang kahit yung finances namin, parang minsan dadaan lang sa kamay mo, may pera ka na malaking halaga, tapos parang wala pang 1 month, may million ka, wala pang 1 month, parang biglang daan lang sa kamay mo na hindi mo maintindihan. Kahit kumikita kami ng malaki ganun. Maging ang mga kapitbahay ni Gemma, saksi rin sa kababalaghang bumabalot sa binansagang isinumpang bahay. May mga nag-rent na dyan before I think 2 or 3. I lost count already. Tumatagal naman sila. Yun nga lang, minsan umalis kasi may mga nararamdaman. May babae dumadaan. One is black, one is white. Tapos may mga parang if ever na I will gonna leave some things. Yung phone, tulad ng phone ko, minsan lumilipat sa ibang lugar. Iba-ibang elemento raw ang nanitira sa bahay na ito. Nagpaparamdam din ang isang white lady. May nanggugulo ring black lady. At ang nakakagimbal na pangitain, mayroon din daw diablo na nakatira sa kanilang tahanan. Hindi lang ang pamilya Tulyaw ang may malagim na karanasan sa bahay. Bawat pamilya raw na tumira dito, hindi nakakatagal. Itinataboy sila na tila ayaw silang patirahin. Patotoo dito ay ang mga matatanda sa lugar. 1970s pa lang daw, nakatirik na ang bahay na ito na pagmamay-ari noon ng mag-asawang Kasim. Ipangako mo sa akin kahit anong mangyari. Tayo lang ang magmamay-ari ng bahay na ito. Hanggang kamatayan, sa atin lang ang bahay na ito. Hanggang kamatayan, Hanggang kamatayan, atin ang bahay na ito. Mula noon, lahat ng tumira hindi nagtatagal. Ilit daw pinapaalis ng kung anong itim na salamangka mayroon ang bahay. Ang ibang kapitbahay naman nila, duda sa sinasabing hilakbot ng bahay. Matagal na kami, dyan, sana may nabanggit na sa amin. In fact, matagal na nga sila nakatira dyan. Ewan ko lang kung bakit bigla nilang may naramdaman na ganyan. Dapat kasi, di ba, yung mga bahay na wala naman nakatira, usually yun ang may nararamdaman ka. Kaibigan ko po kasi ang may-ari ng bahay na to. First time niya akong itinur sa kanyang bahay. Nagtaka lamang po ako kasi habang naglalakad po kami dalawang magkaibigan, akala ko may nakasunod sa amin dahil may humawak po sa hair ko na parang inaangat yung hair ko. At inilingon ko siya. Wala naman po ako nakita. Tinanong ko siya kung meron ba silang nararanasan na kakaiba sa bahay nila at kung meron ba silang kasamang kakaibang elemento sa loob ng tahanan na to. At doon ko nalaman na meron nga po. Para magkaroon ng kasagutan, lahat ng ating mga tanong, nagdala ang Rick and Corina team ng isang spirit questor at healer sa bahay na ito, si El Tigre.
Ang malaking revelasyon, hindi lang daw 1970 na itayo ang bahay na ito, kundi 17th century pa lang daw. Ang mga orihinal na may-ari daw nito ay mag-asawa din na may kakayahang makipag-usap sa mga ligaw na kaluluwa. May katotohanan daw ang pahayag ng mga nakakakita na may mag-asawang nagbabantay sa bahay. Pero hindi lang ang mga kasim dahil mayroon pa daw iba. Libo-libo mga elemento na masama tulad ng yung demonyo. Pero sa ngayon, ang nandito is mga mabubuti. Pero yung matapang, yung babaeng itim, na yung mata talagang sobra. That time, pumasok na ako. Pagpasok ko, may nakita akong matanda. Yung, for me, I think hindi naman sila nag-connect. Pero in emotion, siguro sila yung may-ari dito. So yun nakita ko, one thing, ang pinaka-special sa kanila na hindi alam ng mga previous na nagtingin dito na yung tumitira, minamalas, which is hindi naman talaga minamalas. Kasi they have to do it even they don't want it. Pero kailangan nilang gawin. Kasi it's very special. To be honest, I have to tell you, portal to ang lugar na to. Sinadya din ng paranormal expert na si Tony Suvega ang sinasabing sinumpang bahay. Sa kanyang paglibot, nakita niya ang 2 pares daw ng mag-asawang nakatira dito. Ika-17 siglo pa lang daw ay mayroon ng mag-asawa na may-ari nitong bahay na ito. Katotohanan. Bakit ayaw nilang pakawalan ng bahay? Nako, pangako sa isa't isa na hindi sila maghihiwalay hanggang kung kailan. Na hanggang ngayon nga, nung nakausap ko yung lalaki mo, ang tingin ko, hindi niya alam na patay na siya. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Ang pagsasama nila ay habang panahon na hindi mabali. Sinasabing minamalas daw lahat ng nakatira sa bahay na ito. Ano ang naging pakiramdam mo tungkol sa bahay? Kabaligtaran. Yung bahay ay swerte. Ang naging problema nila, mali ang diskartes nila sa mga nakatira doon. Meaning? Nag-iinsenso sila, hindi dapat nilang insensohan yung bahay. Nasasaktan ng mga kapre doon. Yung kapre nagbibigay ng swerte sa kanila. Itong mga bahay sa likuran ko, ito ang sinasabi nga nila na parang may mga lugar na matindi ang mga pagpaparamdam. Anong parte ng bahay yun? Itong sala na to. Nandyan sila. Nandyan halos lahat ng mga inkantado nandyan. Meron silang iniingatan something precious. So yung itim o puti, nakikita mo kung mabuti ba, nag-aalaga ba o nakakasama? Oo, 4 silang uri. Merong puti, merong divina, merong pula, at merong itim. Most of the time, yung itim ang mga pasaway. Para sa ikatatahimik ng pamilyang nakatira dito ngayon at upang matigil na ang panggagambala ng mga elemento sa pamilya Tulyaw, minabuti na nilang ipa-cleanse o ipalinis ang bahay. Exodus, I spoke in my prayer in God, and He gave me His wisdom and authority. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kasabay nito ay pinabasbasan na rin nila sa isang pari ang kanilang home sweet home. Wala pa rin daw balak umalis ang pamilya sa bahay. Tulad ng orihinal na may-ari nito, napamahal na kasi sa kanila ang tahanan. Yung kanilang pag-i-16 dito, nasa Bible naman yan. Dahil talagang dito sila tinapon sa atin. They live with us. Kaya, anywhere, everywhere, naroon din sila naroon ng demonyo. Tatanda mo, unseen and seen. Kaya hindi ako umaalis sa pamamahay na to kasi malakas ang pananampalataya ko at nilalabanan ko lang kung ano man yung mga nagpaparamdam dito at nagpapakita. Hindi na nakakaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Gemma. Alam nila, kasama pa rin nila ang mga elemento sa loob ng kanilang bahay. Ano man daw ang mangyari, panutin man ang kung anong kababalaghan ang kanilang tahanan tulad ng mga usal ng sino mang tumitira sa sinumpaang bahay na ito. Para kay Gemma, hanggang kamatayan, sa kanya lang ang tahanan ito.
Isang pag-ibig na inaalay ang pilit naman na itinatakwil at tinatanggihan ng isang babae sa Marikina. Ito daw ay dahil sa ang pagsisinta ay galing sa isang demonyo. Nakakaya bang ipaglaban ni Flor de Lisa ang lalaking tunay niyang mahal kahit pa diablo ang mismong humahadlang? Ang makapanindig balahibong ligawan, inyo ngayong matutunghayan sa masamang putok sa Evil Lover. Paano mo tatakasan ang isang pag-ibig na inaalay ng isang nilalang mula sa kadiliman? Handa mo bang ipaglaban ang iyong tunay na mahal kahit pa isang diablo ang kanyang karibal? Sa kanyang mga ngiti, pakasangsaya ng 45 gulang na si Ginang Flor de Lisa. May asawa't mga anak na. Pero patuloy ang paggagambala ng kanyang masugid na manliligaw. Bantay sarado si Flor de Lisa sa pagmamahal ng isang demonyo. 8 taon pa lang si Flor de Lisa nang una niyang nakita umano ang demonyo. Ano na mo, Toy? Hindi daw niya makakalimutan ang engkwentrong iyon nang magtama ang kanilang mga mata at tumambad sa kanya ang itsura ng kampon ng dilim. Titig na may pagnanasa at tila bagay gusto siyang ariin ng diablong nagkagusto umano sa kanya. Tinawag ko, sabi ko, Nay, may nakaupo sa mesa kasi nagre-reflect siya sa TV. May nakaupo sa mesa, may tao. Sabi niya, walang tao, tayong dalawa lang dito. Hindi, meron ako nakita. Kahit balot ng takot, nagawa pa ng bata noong si Flor de Lisa, natitigan ang mukha ng demonyo na nagpapakita sa kanya. Kulubot dito, tapos parang patulis yung tenga niya dito, tapos may sungan, tapos maano yung ilong, matangos yung ilong. Tapos parang paganto yung baba niya, parang medyo pahaba ng konti lang. Yun, ganun lang. Tapos maitim siya, maitim na maitim. Nang magpatingin sila sa isang albularyo, isang kagimbal-gimbal na revelasyon ang tumambad sa kanila. May nagkakagusto sa anak mo. Sino? Sino? Ano? Maligno? Sabi ng albularyo, meron nga daw nagkakagusto sa akin na na maligno, na ayaw daw akong ipakasal. Nang magdalaga si Flor de Lisa, mas lalong tumindi ang kanyang kutob sa masamang nilalang. Siyempre magsasalamin. Parang merong lumilitaw bigla doon sa likuran ko. Nananakbo ako, hindi ako nagtatagal mag-isa doon. Kwento pa ni Flor de Lisa, naging masugid sa panliligaw ang hinihinala nilang demonyo. Hindi na lang pagpaparamdam ang ginagawa nito. Nagsimula na rin daw itong magbigay o mag-alay ng mga tuyong bulaklak. Kahit puno ng kababalaghan at misteryo ang pagdadalaga ni Flor de Lisa, nang makilala niya ang kanyang asawa ngayon na si Renan. Sa loob ng 5 buwan nilang magkarelasyon noon, walang araw na lumagpas na hindi sila ginagambala ng umano'y nilalang mula sa kadiliman. Umabot pa sa puntong sinasapian pa daw si Flor de Lisa ng kampo ng dilim. Ang hinala nila, dahil ito sa pagseselos ng sinasabing demonyo sa relasyon nila ni Renan.
Nung boyfriend, girlfriend pa lang kami, nadala niya na ako sa albularyo. May time daw kasi na parang sumisigaw ako, nagagalit. Parang sinasapian daw ako. Sabi ko, ano sinasapian? Sabi ko ganun. Tapos kung ano yung sinasabi mo, parang kang demonyo na ang lakas-lakas mo, hindi ka namin mapigil. Kung saan niya kami nakarating ng araw, dahil ayun na, dinadala ko sa paid healer, umabot kami rito, Caloocan, ang pinya, malakas, masyado malakas yan. Kabinet. 2 araw bago ang kasal ng magkasintahan. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, biglang lumobo ang paa ni Flor de Lisa. Dahilan para hindi niya maisuot ang sapatos na gagamitin sana sa kanilang kasal. Sa bagong buhay na mayroon sila para makataka sa panggugulo ng demonyo na nahumaling kay Flor de Lisa. Nagdesisyon silang lumipat na lang ng bahay. Pero sa kanilang paglilipat, imbis na matigil ang paggagambala, mas lalo pa daw itong naging agresibo. Alis na ako. Umabot na sa puntong ginagaya ng demonyo ang itsura ng kanyang mister para siya ay maangkin. Una muna yung mukha ng asawa ko gagamitin niya. Tapos sabi niya, Neng, alis na ako, magbabiyahe na ako. Sabi ko, oh, bakit bumalik ka? Sabi ko, akala ko babiyahe ka na. Nakalimutan ko lang. Sabi ko, anong nakalimutan mo? Nakalimutan ko umalik sa'yo. Sabi ko, ay, ganun ba? Tapos di, lumapit siya. Habang papalapit yung mukha niya sa akin, iba na. Paitim na ng paitim, papangit na ng papangit. Habang makalapit siya na ano, yun, talagang kita-kita ko siya, yung ano niya, yung sumay, yung nalilisik na mata. Mag-asawa ang iba't ibang ritual at pangontra. Nariyang mag-alay ng manok at magsaboy ng bigas sa kanilang tahanan. Pero tila mas malakas daw ang kapangyarihan ng kadiliman noon dahil mas lalo umanong tumindi ang pagpaparamdam at paggambala ng sinasabing nilalang sa kanilang buhay. Pati ang bunsong anak niya pinagpapakitaan na rin ng diablo. Sabi niya, Mama, may lalaking laging nakatingin sa'yo, ang pangit. Sabi nung anak kong bunso. Sabi ko, isarado mo kasi yung pintuan. Sabi kong gano'n. Ibayan mo na kami! Hindi kami sasama sa'yo! Maging ang biyenan ni Flor de Lisa na si Nanay Alberta hindi mapakali sa umanong masamang kutob niya sa demonyo. Umaangat ang lahat ng kanyang balahibo at buhok sa tuwing magpaparamdam sa kanya ang manliligaw ng manugang. Kiniklabutan ako, tumatayo yung balahibo ko. Yun lang, naramdaman ko. Pero alam ko na siguro may ibang tao dito. Minsan may naglalakad. Tapos pag tinitingnan mo, wala namang tao. Tapos minsan may dumadaan papuntang taas. Sinusundan ko pa yan kung may tao. Wala naman. Madalas daw nakapwesto ang sugo ni Satanas na ito sa kanilang hagdanan. Nakaambang sa pagkakataong pwede niyang itulak ang mga tao na hadlang sa kanyang pagmamahal kay Flor de Lisa. Hindi tumigil si Flor de Lisa sa paghahanap ng paraan at pangontra sa nilalang mula sa dilim. Hanggang binigyan siya ng isang albularyo ng pangontra para hindi na siya magambala ng kanyang masugid na manliligaw. Simula daw nang gamitin niya ito, may 3 taon nang hindi nagpapakita o nagpaparamdam ang umano'y demonyo. Ano meron ba rito sa hagdan? Hindi ko rin alam, pero sabi nga nila. Pero ang inakalang natuldukang panunuyo sa muling pagkakataon, nadugtungan noong araw na kinapanayam ng rated Corina si Flor de Lisa. Nagparamdam daw ang kampo ng dilim at ito ay naramdaman din ng aming mga staff. Nakunan pa ng aming video ang mga kababalaghang nangyari. Ako matandaan na nagkagano kasi lumalaban daw ako. Yung as in talagang ang tapang-tapang ko daw, nakikipaglaban ako.
Wala naman akong matandaan. Pero hindi pa man nagtatagal matapos buksan ng ilaw ng aming kameraman. Muli itong namatay na tila nakikipaglaro o nang-aasar. Actually talaga, meron talaga ditong kasi minsan yung anak ko bigla na lang nalalaglag sa hagdan eh. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Parang ayaw niya. Parang ayaw niya. At to, nagtatayo yung balahibo ko, hindi. Parang ayaw niya. Ito pangalawang beses na pinataya tayo. Ano ang tingin mo? Ayun nga, parang tingin ko nga, parang ayaw niyang i-air. Parang ayaw niya. Books niya na. Kasi, kanina pa, hanggang dito sa ulo. Sa ikatlong pagkakataon, namatay ulit ang ilaw ng aming setup. At bumalot ang kakaibang pakiramdam na nagpatayo ng balahibo sa katawan at buhok sa ulo ng aming mga staff. So, yung ilaw pinapatay, hindi naman daw loban. Oo, di ba? So, Jerome at Klein, ano ang inyong karanasan dun sa pag-interview sa ating case study? Actually, ma'am, upon arriving dun sa bahay ng case study, medyo naramdaman na talaga namin nung buong team po ng Rated Corina na medyo eerie yung place. During the course of interview, namatayan po yung ilaw namin. Kaya narinig po dun sa habang nag-interview, ay Klein, namatay yung ilaw. Yung backlight niya, ma'am, namatay siya. Na hindi pangkaraniwang nangyayari? Hindi po, ma'am. Kasi syempre, pag nagsiset up po tayo, chine-check naman po natin yung mga gamit natin. Yung lapel, yung audio, yung camera po natin. So, medyo nagtaka lang kami bakit po namatay. Then nung chinek po niya, it turned out na hindi po baterya yung problema. Pinatay talaga yung switch. Ito po yung namamatay. Talagang kiniklik ng gano'n. Narinig pa? Pagka malfunction, yung ito lang yun. Parang maglalobat, namamatay kusa. Pero yung sa amin talaga, kiniklik ng gano'n. So, on ako ng talaga, may pumipindot. Pumipindot po talaga. So, on ako ng on, kiniklik. Yung pangalawang akit ko doon, alam ko nang minag off. Kaya pag ginanon ko, bubukas ulit siya. Kapag gumagawa tayo ng kwentong kababalaghan, mismong team, yung writer at yung cameraman ang nakakakita kung ano, totoo ba ito o guni-guni lang nung kausap natin? Ano sa palagay ninyo? Sa tagal naman na natin sa broadcast industry, sa pre-interview pa lang malalaman na natin kung yung case study mo may tinatago, merong nagsisinungaling siya, or totoo yung sinasabi niya. So, ako ma'am, certified, believe na believe ako, legit po yung story. Yung titaw na pastor, parang, you're talking about ghosts? Sige, magparamdaman ako, susundutin mo na. Dahil sa hindi maipaliwanag na kababalaghang ito, kumonsulta agad ang Rated Corina sa isang paranormal expert para mabigyan ng solusyon ang matagal ng problema ni Flor de Lisa sa sinasabing demonyo na gumagambala sa kanila. She legitimately experienced them, pero hindi siya demonyo. Kasi kung demonyo, is dapat buong pamilya niya is patay na. Puno ng tiwala si Flor de Lisa sa Panginoon na matatahimik na ang kanyang pamilya sa wakas. Dalangin din niya na sana'y lubayan na siya ng demonyong nagkakagusto sa kanya dahil pagbalik na rin man ang mundo. Pamilyado na siyang babae sa harap ng Diyos at harap ng mga tao. At kahit kailan ay hindi pwedeng magmahala ng isang kampo ng dilim at Kristiyanong tao. Sa modernong panahon, patuloy pa ring nakikipaglaro ang mga kampo ng kadiliman sa mundo ng mortal. Patunay dyan ang isang CCTV footage na usap-usapan ngayon online dahil ang mga bagay huli sa kamera na gumagalaw. Mayroon pang insidente ng pagpapakita umano sa mga batang babae ng elemento sa kabilang buhay. May bakas din ang mga dugo na tumambad sa mga residente ng isang bahay paupahan sa Compostela, Cebu. Ang salarin, isang yumaong lalaki daw na makasalanan. Posible bang lamunin ng kampo ni Satanas ang espiritu ng taong iyon? Ang buong kwento ng kababalaghan sa tinuguriang Agta. Tuklasin natin sa Kilabot ng Lalaking Itim.
tao, wala ring hayop. Pero ang upuan ito, gumalaw ng mag-isa. Biglang natumba at parang may humihila pa. Pagmasdan din ang sahig, may mga tulo ng dugo. Lahat yan nakuha sa CCTV footage sa isang bahay paupahan na ito. Sa tahimik na baryo sa Compostela, Cebu. Nakuha na ng nakakakilabot na viral video. Ako po si James na nakatira po dito sa paupahan. Almost 1 year na kami dito. May paminsan-minsan kami nararamdaman na kakaiba. May nakita ring mga dugo. Pati na rin sa loob sa may kusina. May mga patak ng dugo. Pati sa may pintuan. Yun, may mga bagay na gumagalaw na hindi namin alam kung ano ang gumalaw noon. Maliban sa mga nakitang tulo ng dugo at paggalaw ng kanilang gamit sa labas ng bahay, may nagpapakita rin umano sa anak nilang babae. Daddy's not here. Sa isang cellphone video, kitang-kita na takot ang kanilang anak. May itinuturo pang kung ano sa labas ng kanilang bahay. Tumatakbo siya dun sa kwarto. Parang ayaw niyang tumingin sa may pintuan. Tapos na, yung time na lumabas kami dito, pupunta kami ng tindahan, ayaw niyang lumabas dun sa may gate. Diyan lang siya sa may unahan. Kasi para siguro may nakikita siyang hindi niya alam. Ako personal na nakakita ng mga dugo. Pagpasyahan din namin niya, iputal na ng bata dun sa buho. Dahil bago sa lugar ang pamilya ni James, wala itong mapagtanungan kung bakit nababalot ba ng kababalaghan ang kanilang tinitirhan. Para malaman kung ano ang nasa likod ng misteryo at hiwagang nangyayari sa paupahan, tinanong namin ang isa sa kanyang mga kapitbahay. Ako po si Annabel Gistupa Velasco. Dati ang nagmamayari dito sa aking tinitirhan sa ngayon, yung mga lula't lulo ko. Nagulat si Annabel nang malaman niya na may nagpapakita rin sa anak ni James. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed. Dahil maging ang anak niyang dalaga, naranasan na rin ang makapanindig balahibong senaryo na ito. Nag-collapse siya sa terrace namin. Tinanong ko, ano nakita mo? Sabi niya, Ma, may nakita ako. Ang nagpakita sa kanyang dalagita, tugma sa paglalarawan ni James na nakita ng kanyang batang anak, isang itim na lalaki o tinatawag nilang agta. Sabi ko, ang dami pa nilang bata dyan. Oh, I hope na hindi yan paglalaruan. Ang agta o itim na lalaki, isang kakaibang nilalang sa Bisaya na pinapaniwala ang tumitira sa puno, bangin at mga bahay na walang nakatira. Simple lang. Para lang silang mga palaboy sa puno na kanilang tinatambayan at nag-aantay ng pagtitirman. Sinasabi sa alamat na sila yung mga outcast o taksil. Ang pamangkin ni Annabel na si Ivani ang may pinaka-nakapangingilabot na karanasan sa agta. Dalaga pa lang daw si Ivani ay nagpaparamdam na ang itim na lalaki. Hanggang sa siya'y magbuntis sa kanyang anak, hindi daw siya nilulubayan. Talagang may balahibo na ito. Pati ang bata, yung eldest niya. Hanggang naisilang ni Raos ni Evani yung pangalawa niyang anak, nakita niya sa mukha sa bata. May balahibo. Maging ang anak ni Ivani na babae, pinapakitaan rin ng lalaking itim. Hanggang ngayon, ang bata ay takot na takot. Tapos natuturo naman ng kusina, Mama, andyan na naman yung monster. Kaya nga si Bani hanggang ngayon, hindi na, lumipat na ng ibang lugar.
Nagka-coincide. Ang karanasan namin, tapos ang nakita namin at nakita ni na Ebony at nakita din nila, yun din ang nakita namin. Upuan na gumagalaw nang wala namang taong nakikitang nagpapagalaw nito. Pero ang sinasabi nila na nagpapagalaw sa upuan sa video na ito ay tinatawag nilang agta. Bakit nga ba ito nanggagambala sa mga babae sa Compostela sa Cebu? May mga basihan ba ang mga karanasang ito na dapat ikabahala ng mga residente doon? Ang ganitong pangitain hindi na daw bago sa mga Cebuano. May dahilan daw kung bakit nagkakaroon ng ganitong kampo ng kadiliman sa lugar na iyon. Ang buong detalye at investigasyon sa agta, malalaman nyo na sa pagbabalik ng Kaba, Kuto, Kilabot, ang Rated Corina Undas Special. Gumagalaw na upuan, tulo ng dugo, pagpapakita ng itim na tao sa mga batang babae. Yan ang mga nakapangingilabot na karanasan na hindi halos malipaliwanag ng mga Cebuano sa Compostela, Cebu. Bakit nga ba ginagambala ng isang agta ang mga residente doon? Kwento ni Annabel. May isang lalaki noon sa kanilang lugar na sinasabing isang pedophilia. Sabi ng mga pinsan ko, kasi yung lupa na nabili namin, dati may babuyan na pinsan ko. Tapos may nakatayong kubo na maliit. Diyan daw nakatira si Ago. Tapos tinanong ko kung sinong Ago. Sabi nila, dati raw yung nabilanggo. Tapos bagong laya. Kaya ano bang kaso niya? Nangre-rape. Tapos namatay si Ago dahil sa katandaan niya. Diyan lang sa loob ng kubo. Simula nang bawian ng buhay si Ago. Doon na daw nagsimula ang mga kakatuwang pangitain ng agta. Ang ilan sinasabi pang si Ago ang naging itim na lalaki. Dati yun ang ano ko, nasa isip ko na baka yung kaluluwa niya kasi dyan sa namatay sa kubo. Lahat ng mga namatay na may buot, galit, walang pagsisisi, kahit anuman at nagmulto, ay magbibistulang mga demonyo dito sa lupa. Habang ginagawa namin ang kwentong ito, hindi namin inaasahan na magpaparamdam ang sinasabing itim na lalaki. Nagkukwentuhan noon ang magkakapit-bahay sa compound nang biglang may bumato ng lato-lato mula sa bubungan. Nagulat sila dahil ang tali ng lato-lato may dugo. Fresh pa ang blood. Fresh pa talaga yung blood niya. Na pagsabi lang na lato-lato ni ate, may lumilipad na lato-lato papunta sa kamay ng tito ko. So, sabi niya tito na ibigay sa kanya, meron kami nakitang dugo. Dugo talaga. Natakot na ang kami. Pwede po ba namin masilip? Sige po. Masok lang po kayo. Ikaw po yung prof. Pinuntahan namin kung saan nanggaling ang sinasabing binatong laruan. Sinubukan pa naming akyatin. Pero ang hagdan, mahina na at imposibleng kayanin ang bigat ng isang tao. Sorry. Dahil sa nakakakilabot na karanasan, minabuti na naming magpatawag ng paranormal investigators. Tungod kay ang factor is naigugit siya directly with the poison arrow, so manang negative na siya. Hindi namin ipinaalam sa kanila ang mga kababayan
kababalaghang nangyari. Hinayaan namin na imbestigahan nila ang lugar hanggang mayroon nga silang nakakasindang na revelasyon. Sir, may hindi, sir. Mayroon na daw elemento na nagpaparamdam lalo na sa bahay ng dating tinitirhan ni Ivany. Pagpunta po namin sa likod, based on sa questions namin sa owner, ano po pala, may pinutol po pala silang kahoy dito. And yung elemental is Dito sa front. dito sa front. I think ito. Yeah, I think this yan. one, yeah. Diyan po siya nakatira. Nagalit siya na pinutol yung tirahan niya. So ngayon, punta siya sa likod, ginawa niyang own niyang bahay. Para po siyang, malaki siyang hairy. Ipinasuri din namin sa isang eksperto ang video kung may nakita bang kakaiba dito. Kung ako yung mag-edit, sobrang galing ko naman mag-edit niyan. Kasi ang hirap i-recreate yung quality ng CCTV footage siya. Isang factor din kasi yung CCTV footage siya. If ever na-edited man yun, sobrang patient, kailangan maging patient, pero malabo na edited siya. Kani siya, ako nang gate control ang kuhan kay. Ang video'y ipinakita rin namin sa mga paranormal researchers ng Cebu. Pinabulaanan nila na may kaugnayan ang elementong nakita nila sa kabilang bahay sa apartment nila James. Everyone is psychic in a way. It's just that we manifest this kinds of abilities in different ways. So sa case ni Ma'am, she has this skill that we call psychokinesis. Yun yung ability na nagpapagalaw siya ng bagay telepathically with her mind. And ang nakaka-trigger doon is yung feelings niya or emotions. Ang asawa ni James na si Chai ay may psychokinesis daw. Siya pala ang may kakayahang magpagalaw ng mga bagay nang hindi niya alam. Ang nakikita naman ng bata ay hindi daw agta, kung hindi isang diwata na nakulong sa kanilang lugar. I think anytime na dumaan yung bata, kaya siya pumipikit is because baka nakikita niya and she's not familiar with how they look in a way because they won't look like us. Ito yung ginagawa niya kanina, sir. Para na rin sa kapanatagan ng loob ng mga residente ng lugar, minabuti ng grupo na magkaroon ng pagpapantas o cleansing. We're gonna cleanse this place. Not really cleanse, but para siguro put wards, from harang. There, harang din, just to keep the energy, the entity inside. Hindi siya masyadong makakalabas. Not to trap him, para lang to make him comfortable there, para hindi na siya kailangan. The people then. The wards are supposed to be placed inside the rooms of the people and not sa entity na place. So it's the protection for the people. Ang mga karanasan ng mga residente sa compound, nakakakilabot man. Pero ito ang naging daan para sila ay magkakakilanlan. Totoo man o katang-isip lang ang mga kababalaghang nangyari, makakabuti pa rin talaga ang pagkakaroon ng pananampalataya at pagdarasal sa may kapal. Atin ring isama sa panalangin ang mga kaluluwang ligaw na posibleng naghahanap ng paraan para makatawid sa kabilang buhay. Dasal at matinding pananalig sa may kapal ang pinakamabisa pa ring pangontra sa lahat ng kababalaghan, katatakutan
at kadiliman. Ngayong undas, huwag kalimutang alalahanin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa para sa kanilang ikatatahimik. Sana po'y nagustuhan ninyo ang espesyal naming makatotohanang palabas ngayong Todos Los Santos. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok sa amin tuwing weekend. Basta kwento ng bawat Pilipino, lalo na't kababalaghan. Taon-taon, siguradong #pang-rated Corina yan. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number 1. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, kasama sa katatakutan. Corina Sanchez Rojas, hanggang sa susunod na undas at kwento ng kaba, kutob at kilabot. Ito ang Rated Corina Halloween Special. Lalaglag sa hagdan eh. Hindi namin alam. Hindi namin alam. Parang ayaw niya.